naman tayo dito sa isa pa mga kababayan na pagtatanong na nakita natin dito po sa kamera. Kasi eto kontradikto dun sa sinabi ni Duterte, dun sa ginawang pagtatanong ni Congressman Arlen Brosas. Mga kababayan, kasi nga ang tinatanong naman ngayon dito ni Raul Manuel ay ito pong etong patungkol kay Garma. Mga kababayan, di ba may isiniwalat etong si Garma dyan po sa kamera na tinawagan siya ni Duterte para gawin yung Davao model sa buong Pilipinas at maghanap ng mga tao na may kakayanan na gawin yon. So ngayon, pakinggan nyo itong sagot ni Duterte sa tanong ni Raul Manuel. Mga kababayan, ano po, i-play na po natin. Colonel or dating Colonel Garma, Regina Garma, totoo po ba na tumawag si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanya para ipaliwanag kung bakit INC members kagaya ni Colonel Leonardo ang mainam na ilagay sa key roles dun sa war on drugs? I will not do it, and I will never do it, and I did not do it. Hindi ako mag-explain sa pulis kung ano ang ginawa niya. Ikaw ang managot niyan, hindi ako. May order ako sa pulis, gawain mo yan, at pagka pumutok yan, iyo yan. Ayun. Kita niyo mga kababayan ha, kanina sinasabi niya, lahat ng responsibilidad kanya. Maliman or maganda yung ginawa ng ating mga kapulisan, kanya yon kasi pulisiya niya. Ngayon, ang sinasabi niya naman dito mga kababayan, pabale-balento nga Ngayon, ang sinasabi niya dito, kapag ka may inutos siya sa isang pulis, tapos yung inutos niya mga kababayan, ipagpalagay natin pumutok or sumingaw, mga kababayan, hindi daw niya pananagutan yon. Yun daw ay pananagutan nung pulis na inutusan niya. Mga kababayan, dun daw yun sa pulis. Yun yung sabi niya. Pagpatuloy pa natin. Huwag mo akong turuin dito kasi trabaho mo yan as a pulis. Ayan. Hindi kita kailangan. Sabi ko nga, 2 taon ako nagturo sa Police Academy, including criminal procedure and evidence. Hindi lang sophisticated, raw lecture lang. Pero hindi ako nagsabi ng turo ng gano'n ka-stupid. I mean, you should maybe medyo habulin mo ang utak ko, Adre. Hindi ako ang presidente kung... Hindi ako. Mr. Chair, linawin ko lang yung tanong. Yung tanong ko po ay kung totoo ba na tinawagan ng dating Pangulo si Colonel Garma matapos mag-testify ni Colonel Garma dito sa Quad Committee. Hindi nga. Bakit ko siya tanungin? Sarili niya yung trabaho. Siya managot. Why would I call anybody? You are a policeman, policewoman, do your duty. Kung nagka-letse-letse yan, you explain to the judge. And if you are not believed by the court, then you go to jail. That is your duty. That is your destiny. So kawawa pala talaga mga kababayan si Garma. Sa totoo lang, kawawa pala talaga si Garma at yung ating mga kapulisan mga kababayan na talagang sumunod lamang sa polisiya ng dating presidente. Bakit mga kababayan? Kasi parang ang dating yung sinasabi dito ni Duterte, bahala ka na. Iyo yan. May nagawa kang mali. Kailangan mong i-explain yan. At kung hindi mo may papaliwanag yan, go to jail. Mga kababayan, ganon yung pagkakasabi dito ni Duterte. Pero kanina maliwanag nung tinatanong siya ni Congressman Brosas, sinasabi niya na masama man or mali yung ginawa ng mga pulis sa kanyang panahon mga kababayan, yun ay lahat ay sagot niya. Kasi nga mga kababayan, kanyang pulisiya yon. Ngayon, yung mga malalapit na pulis dito kay Duterte na ngayon ay tinatanong sa kanya kung may katotohanan ba yung mga sinabi nitong si Garma, maliwanag dito na sinasabi ni Duterte na kapag ka nag-utos siya at sumingaw yung ipinag-uutos niya mga kababayan, ibig sabihin, nalaman ng publiko, hindi niya pananagutan yon. Yon ay pananagutan nung pulis na yon. Kaya yung pulis kailangan niya mag-explain. So ibig sabihin na bago na naman ang testimonya ni dating Pangulong Duterte. Ibang-iba dun sa sinabi niya kay Arlen Brosas. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Mr. Chair, karugtong po niyan, tama po ba na
pinaliwanag na kaya napili si Colonel Leonardo para sa isang key role doon sa war on drugs ay dahil mapagkakatiwalaan siya sa pera. I do not give money to people. Wala nga akong pati hindi ko pagsayangan yung... Alam mo, kung may Tandaan nyo ha, yung hindi daw siya nagbibigay ng pera. I don't give money. Hindi daw niya pag-aaksayahan yan. Mamaya may pakikita ulit ako sa inyo. kung may pera man ako sa city government, I'd rather buy rice for the... Mahina kasi yung Yung microphone police, ng may camera sweldo eh. yan. Kung may operation, magsabi sila, bigyan ko. That's the most that I can do. Kasi magsabi, out of the province, out of the city, you would need gasoline. Alam mo ba, baka what time malaman mo? Alam mo ba na noon ang police walang gasolina? And there are stations na walang gasolina ang police. Alam mo ba yan? Mr. Chair, Muna. At yung mga... Mr. Chair, I think nabanggit yung na po mga yan kanina sakyan. doon sa sagot sa mga 1 minute dati nating suspension. mga mambabato. Kinig ka muna kasi... Suspended po muna tayo. Hindi iba kasi yung sinasabi ni Duterte mga kababayan. Iba yung kinikwento niya dito. Iba yung nagiging sagot niya mga kababayan doon sa itinatanong sa kanya. Kasi ang tanong lang naman, kung may katotohanan ba na tumawag siya kay Garma mga kababayan pagkatapos ni Garma umattend dyan po sa kamera. And then, ang isa pang tanong dito, yung unang tanong ni Raul Manuel, ay kung may katotohanan ba na itong si Duterte ay nagpapahanap kay Garma ng isang makakagawa ng Davao model sa buong Pilipinas na drug war. Mga kababayan, ang sagot kasi ng dating presidente parang ibang-iba. Mga kababayan, ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Kasi iba talaga mga kababayan, sa totoo lang, pagpatuloy pa natin, wait lang. Drug war of former President Rodrigo Duterte. At maintain our decorum. Kung meron po magtataas ng boses, kung maaari po, medyo ibaba po natin yan dahil gusto po natin ay matiwasay itong ating committee hearing sa ngayon. Congressman Manuel, please proceed. thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, sa dating hearings ng Quad Committee, retired Police Colonel Edelberto Leonardo confirmed na merong reward scheme for police personnel under the drug war of former President Rodrigo Duterte. At meron din pong isang interview mismo sa dating Pangulo na kaya gusto niya ay INC, yung merong key roles dun sa drug war, ay dahil nga kapag INC daw, mapagkakatiwalaan sa pera. Sa pera. So gusto po nating ma-confirm, given the presence of the former President, kung totoo yun na INC yung mapagkakatiwalaan sa pera para dun sa reward system. The reward system. Ayan. Ito yan. Lahat ng governors pati mayors ginagawa yan. If there is an operation which is not funded by the police because there is really no money, particular money for every crime committed at yung for the operation, lalo na out of town, you have to provide. If it says Davao City, outside of the province, Cotabato, prosecutor kasi ako, so I will begin to count kung magkano. Sabi sir, sa South Cotabato, gaano kalayo yan? Anong gamitin ninyo? May gasolina, pagkain. So, ang pagkanguri ko, pagkain. Bigyan ko yan sila ng, okay, I'll give you 20,000. Magamit nila yan, gamitin nyo yan.
Pag may sobra niyan, magsabi sila, sir, hindi na ubos. Kasi nahuli ka agad. Kasi marami eh. Hindi po masuloy, hindi mo mabulsa yan kasi marami kayo dyan sa team na police nag-ooperate. Sasabihin mo talaga yan pagbalik, sir. May sobra dito, sir. Ilan? Sir, kalahati. Sabi ko, inyo na yan. Yung 10,000. Mr. Chair, Reward. Correct. Yan daw yung reward. Mga kababayan, yan daw yung reward para kay Duterte. Yan tinatanong kasi dito yung reward system, mga kababayan, na binanggit nila dati. Kasi unang-una, may binanggit naman kasi etong sina Duterte na 3 milyon, mga kababayan, na reward. Yan ay mismong nanggaling po sa kanila. And then, di ba, may binabanggit etong si Bongo, mga kababayan, about to sa Ninja Cups, na kung saan, mga kababayan, kapag ka nahuli, kalahating milyon. Kapag ka napatay, 1 milyon. Kapag ka nanlaban, 2 milyon ata yon, mga kababayan, or 2.5. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. So ngayon, may nabanggit din naman etong si Garma, mga kababayan, na kapag ka yung street na drug allege, lang yung nadali, 20 mil. Mga kababayan, depende na lamang kung ito ba ay high profile o drug dealer. Mga kababayan, yung presyo. Pero kapag ka yung mga sa street lang na mga binabawian ng buhay, di 20 mil yung bayad. So ngayon, ang tinutukoy dito naman ni Duterte na reward, nung panahon niya daw, nung panahon ng kanyang termino, pagka halimbawa ang dala ng mga kapulisan sa operation 20 mil at may natirang 10,000, kanila na daw yon for the boys. Mga kababayan, ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Very correct. Talagang totoo. At minsan, bigyan ko pa dagdag. Ayan. so Mr. Chair, dahil ngayong kina-confirm na rin naman ng dating Pangulo na merong reward system at sabi po niya hindi lang pala siya yung gumagawa niyan. Meron ding iba na gumagawa niyan in relation dun sa anti-drug campaign. Mr. Chair, I'd like to delve into specific persons na napangalanan na rin dati sa Quad Committee. Nabanggit din ng dating Pangulo sa Senado, merong pong alias smoking, Ayan. nagbigay ng pera sa mga pulis para sa drug war operations. Ito pong si Moking ay bahagi po dati ng Presidential Management Staff. Tama po ba, Mr. Chair? Ni Bongo. Yes. An employee of the management staff. Mr. Chair, bakit kinakailangan na isang taga-Presidential Management Staff ang tagabigay ng pera? Saan po ba nanggagaling yung pera na siyang ginagamit para dun sa reward Sa system? peace and order fund of the government. Huwag mo namang sabihin na ako pa ang magbigay doon sa mga pulis. Do not expect me to go down from the office at sabihin ko mag-distribute ako. Mr. Chair, yung Peace and Order Fund, saan po yun specifically nakalagak? Galing po ba yun sa pondo ng Office of the President? Lahat ng opisina, sir, from the president down to the governor, mayors, may peace and order fund. Discretionary yan. Ng mayor, ng governor, ng presidente. Mr. Chair, yung Peace and Order Fund sa mga local government units natin, yun po ay kinukuha mula dun sa confidential fund. So kung sa Office of the President, lalo na't meron ding allocation for confidential and intelligence fund, dun din po ba kinukuha yung Peace and Order Fund para dun sa reward system? I will not answer your question. I do have to make an accounting of what I did as president. Umiwas. That's official and personal to me. Mr. Chair, bahagi ito ng ating gustong siyasatin dito sa Quad Committee kasi kanina din naman po ang banggit lahat ng mga nagpapatupad ng ganitong operations. Yun yung source. Sayang, mga kababayan, hindi sinagot ni Duterte yon. Hindi sinagot ni Duterte kasi nga naman, di ba, antingin nung ibang mga taga-kamara ng mga kongresista, mga kababayan, yung reward system, yung pera na ginagamit doon ay kinukuha sa confidential funds or intelligence funds nitong si dating Pangulong Duterte. Kaso nga lang ang problema, nung itinanong sa kanya yan, hindi niya sinagot. Mga kababayan, so malaki ang posibilidad
na baka doon talaga galing yon. Yung reward system na ginamit na pang-reward sa ating mga law enforcer nung panahon ng Duterte administration, baka galing dito sa confidential funds ni dating Pangulong Duterte or intelligence funds ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan, kaya hindi niya siguro sinagot. Ano po, anyway, pagpatuloy pa natin. and order fund. Pero kailangan malinaw din saan talagang item, anong allocation po yon. So kung sa mga LGU, malinaw naman, confidential fund. Pero sa Office of the President, dahil po actually ay iilan lang naman yung mga line items doon. At kung meron dyan na pinaka-swak para doon sa peace and order, yun po ay confidential and intelligence fund. So gusto po nating ma-confirm lang, dahil po nalaman natin, meron talagang reward system at merong pinanggagalingan yung pondo para dun sa reward system. Sumasakit na ang ulo ni Digong. Sir, sandali. Medyo papahingin mo lang ako ng... 1 minute suspension. Kaya tinawag yan, sir, ng intelligence pati confidential. Kaya huwag kang magtanong kung anong confidential ginawa ko. Confidential nga eh. Yun yung katuwiran ni Duterte. The interest of the Republic when I dispense confidential fund to the military and the police. Do not make me Mahina account kasi. for something which I cannot do legally. That is not allowed by law. I am prohibited from doing it. But Mr. Chair, nagagalit siya, mga kababayan, kapag ka itinatanong kung yung about sa confidential funds, dati niya. Kasi nga naman, mga kababayan, kasi pag sinagot niya to, talagang magkakatotoo yung kutob ng mga congressman na doon nga galing yung reward system, yung pera na ginamit doon sa confidential funds ni dating Pangulong Duterte. Ang katuwiran niya, halos kaparehas din ng katuwiran, mga kababayan, ni Sara Duterte. Ang sa kanyang tatay nga lang, bakit niya nga naman sasagutin? Kaya nga daw confidential funds, mga kababayan. Kita nyo parang sinasabi ni dating Pangulong Duterte, bawal malaman ng taong bayan kung paano ginamit ng dating presidente yung confidential funds niya nung panahon ng kanyang termino. Parang ang sinasabi niya dito, walang kahit na sinong karapatan na magtanong kasi confidential funds nga daw talaga yon. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? I believe hindi tayo pwedeng sabihan dito sa committee na hindi tayo pwedeng magtanong lalo sa mga bagay na relevant dun sa ating investigation. Tapos magyayabang pa si Panelo na kayang umupo ni Duterte ng 10 days, mga kababayan. 'Di ba? Kayang humarap dito sa kamera ng straight na 10 araw. Ngayon pa nga lang, kita nyo, humihingi na ng pahinga, mga kababayan. Tapos magyayabang pa si Panelo. Anyway, pagpatuloy pa natin. And Mr. Chair, I was not even asking kung sino yung mga hanggang sa level ng mga regional police units, sino mga nakatanggap. I was simply asking yung nature ng paggamit ng pondo na iyon. Mr. Chair, there's nothing in the joint circular on confidential and intelligence funds that says that we cannot ask general questions, Mr. Chair. Kaya kung ayaw po tayong sagutin dun sa ganong mga bagay, then I think that's actually an indirect admission na dun talaga nanggagaling at ayaw lang pong specify ng ating resource person yung nitty-gritty. Pero yun na po yung nagtutugma yung Peace and Order Fund na pwede talagang kunin doon sa Confidential and Intelligence Fund na actually ay lumobo ng sobrang taas sa ilalim po ng term ng past administration. Yan. So actually po, we gave our resource person a chance to answer pero nagdi-deviate po mula doon sa paano talaga sana sagutin ng diretso kasi simple lang naman po yung tanong kung doon ba kinukuha. Okay, let me answer you. Chance to answer. You are asking as if you were from the COA. Hindi ka naman COA. Hindi kita sagutin ng tama kasi wala rin akong alam.
kuha, kailangan mo ng report. So you have to bring the papers. You're asking questions that are pertaining to kuha. Ano? Wala na, alam Hindi na naman this. ako kuha. Mayor ako tapos presidente. Ano man? Sige, Mr. Chair, I won't belabor the point pero tingin ko ang mga kababayan natin yung makakahusga. Malinaw naman po na wala po sa aming dalawa yung taga-COA pero mismo po nasa memorandum circular din naman na dapat ay ipatupad ng COA na dapat ay kung mayroong mga ahensyang nabibigyan, nag-grant ng confidential and intelligence fund, dapat po hindi nga yan in the first place nakatago mula sa mga kababayan. Tama. Kasi the fact na nakatago po yan, ito po yung nangyari. Nagamit po ang pondo na yan para dun sa mga extrajudicial killings na kumitil ng buhay ng mga kapwa nating kabataan, magiging yung tens of thousands ng mga pamilya na actually ay hanggang ngayon nagdurusa at walang hustisya. So, kasunod nating tanong, Mr. Chair, dun sa paano ba nabubuo yung mga drug lists ng itong tinatarget ng war on drugs ng dating administrasyon. Sino po ba yung mga nagbuo ng drug list? At ito yung mga kasama dun sa tinatarget ng war on drugs ng dating administrasyon. Drug list Narcolis. has to come. Hindi naman sa department store yan. It has to come from the police doing the undercover. Mr. Chair, yung mga napangalanan dati dito sa Quad Committee kagaya ni na Colonel Leonardo, bahagi ba sila ng mga nagbuo nitong drug list? I don't know where he, hindi ko alam ang unit niya in particular. I only know that he's a policeman. Pero hindi ako nagtatanong kung saan siya galing, from where, kung saan siya nagtrabaho from one unit to another in the course of their being a policeman. Marami yan silang dinaanan. They are not just there diretso. Kasi mga kababayan, di ba ang sabi niya, sa pulis daw nang gagaling yung mga narcolis, yung mga drug list, mga kababayan. Ang problema kasi, di ba kung matatandaan nyo, nung inakusahan nila si PBBM na gumagamit ng ipinagbabawal na bato, mismong sinabi ni Duterte na nung mayor pa siya, nakita niya sa list, mga kababayan, sa narcolis, sa drug list, etong pangalan ni PBBM, di ba mismong lantarang sinabi ni Bato de la Rosa na nung siya ay PNP chief pa lamang, hindi niya nakita yung pangalan ni PBBM. So ngayon mga kababayan, kung titingnan natin, etong sinasabi nitong si Duterte na sa pulis daw nagmumula, yung mga drug list na yan, ang makakasagot lang niyan at isa sa makakasagot niyan, sina Bato de la Rosa, si Albayalde, mga kababayan, at etong mga naging PNP chief nung panahon ni Duterte, mga kababayan. Kasi mismong lantarang sinabi na ni Digong na nagmumula yung mga narcolis na yan, yung mga drug list na yan sa ating mga kapulisan. So ibig sabihin may alam yung mga dating PNP chief sa panahon ni Duterte. Ano po, ipagpatuloy pa natin. So, yung tinatanong mo should be answered by Leonardo, not me. Mr. Chair, lalo na't ang drug war ay ang number one reference nito ang pronouncements ng dating Pangulo. Kaya po, we have every right to ask our resource person tungkol dun sa pagbubuo ng mga drug list. Mr. Chair, ano po ang vetting process bago ma-finalize yung mga drug list? Ano pong pinagdadaanan? Halimbawa, may nagsabi, ito, involved to sa kalakaran ng droga. Paano po natitiyak na yung final na version ng listahan, yun talaga ay yung mga merong sapat na batayan para masama dun sa listahan? Wala akong vetting committee as president or mayor. Trabaho ng pulis yan. Hayaan mo sila sa trabaho nila. Tama man o mali, kanila yan. Ayan! Ako dito sa aking trabaho, Akala ko ba mga kababayan, tama man o mali,
Responsibilidad ni Duterte lahat. Bakit ngayon na iba na mga kababayan yung term na sinasabi ng dating presidente? Eto, trabaho ng mga pulis yan. Kung tama man or mali, kanila yan. Ibig sabihin mga kababayan, walang pananagutan dyan si Duterte. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Tama o mali, sagot ko. Pero yung Ano daw? vetting, Wait lang. drug list, it has to come. Hindi naman sa department store yan. It has to come from the police doing the undercover. Mr. Chair, yung mga napangalanan dati dito sa Quad Committee, kagaya ni na Colonel Leonardo, bahagi ba sila nung mga nagbuo nitong drug list? I don't know hindi ko alam ang unit niya in particular. I only know that he's a policeman. Pero hindi ako nagtatanong kung saan siya galing, from where, kung saan siya nagtrabaho from one unit to another in the course of their being a policeman. Marami yan silang dinaanan. They are not just there diretso. So, yung tinatanong mo should be answered by Leonardo, not me. Mr. Chair, lalo na't ang drug war ay ang number one reference nito ang pronouncements ng dating Pangulo. Kaya po, we have every right to ask our resource person tungkol dun sa pagbubuo ng mga drug list. Mr. Chair, ano po ang vetting process bago ma-finalize yung mga drug list? Ano pong pinagdadaanan? Halimbawa, may nagsabi, ito, involved to sa kalakaran ng droga. Paano po natitiyak na yung final na version ng listahan, yun talaga ay yung mga merong sapat na batayan para masama dun sa listahan? Wala akong vetting committee as president or mayor. Trabaho ng pulis yan. Hayaan mo sila sa trabaho nila. Tama man o mali, kanila yan. Ako dito sa aking trabaho, tama o mali, sagot ko. Pero yung vetting, bakit? What? Ang mayor mag-vet pa? You want to say that I have to, tatanong pa ako ulit to make a second investigation or a second guess? Do you expect me to do that? Mr. Chair, Wala ka bang mayor na kilala? Magtanong ka muna. Mr. Chair, exactly, precisely. Kaya po tayo nagtatanong kasi kung walang vetting process, edi paano po yun kapag meron palang nasama? Sinama lang halimbawa ng isang pulis dahil tingin niya mataas yung reward, kaya mainam na patayin nila yun kasi sasabihin lang ng dating Pangulo na siya bahala. Tapos pag napatay, makiklaim yung reward. At okay lang kasi hindi talaga na-check kung yun ba talaga ay merong key role dun sa illegal drug trade. So with that, Mr. Chair, sabi din po kanina kasi yung mga high value targets, yun talaga ang dapat mangyari dun, patayin. So Mr. Chair, gusto nating malaman, lahat po ba ng mga high value targets dun sa drug list na hindi na vet, lahat po ba yun ay merong unlawful aggression na ginawa noong sila ay gustong tugisin ng pulis? Again. It's not, yeah, I know. Nakuha ko na. Kinig kasi ako sa ulan eh. Ulan ba yan? Kaya kita mo, inuulan ka na. Yung, hindi ko trabaho yan. Hindi trabaho ng presidente, hindi trabaho ng mayor. I do not have that kind of duty.
Kaya ako may military ng presidente, may pulis. Anong mayor ako, may pulis ako. Ah, Yun ang trabaho nila. Ang trabaho nila, the end game is really to produce the name of persons who are in the drug industry. Kaya dito sa Manila, when I became president, Mr. Chair, nagde-deviate na po dun sa do not tinatanong interrupt me natin. because I am answering Mr. Chair, a the question. answer is not directly in the- line with 1 the minute House question. of Order. suspension. ang layo kasi talaga mga kababayan ng sagot ni Duterte. Ang pinapaliwanag niya, yung mayor siya. Yan tinatanong siguro nitong si Raul Manuel mga kababayan, nung presidente na, etong si Duterte, hindi nga lang gaanong malinaw yung tanong, mga kababayan. Pero ang tinutukoy siguro dito, nung presidente na, etong si Duterte. Ano po, anyway, pagpatuloy pa natin. So kung hindi masasagot ni Duterte yan, ang makakasagot lang niyan, walang iba, kung hindi si Bato de la Rosa. Kasi unang-una, si Bato de la Rosa yung pangalawang arkitekto ng war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sa tamang proseso, ang goal na po kaagad ay patayin. And actually, sa nakaraang Quad Committee hearings, Mr. Chair, nalaman natin meron nga abogado nasama doon sa high value target. Tapos pinatay ng pulis. Kay Mr. Chair, gusto kasi Nasakit yung ulo ko kay Duterte, mga kababayan. Hindi ko kasi maintindihan yung ibang kwento. nating malaman kung ano ba talaga yung nangyayari dun sa mga operasyon. Kaya ang unang tanong po natin, kung meron po bang unlawful aggression dun sa lahat ng mga pinatay. Yun lang po yung tanong natin, Mr. Chair, para ma-establish po natin talaga kung may merit ba na ganun yung order, na kapag high value target, ang goal dapat ng police, patayin sila. Ah, So yun po yung tanong, Mr. Chair. You are using the term unlawful aggression improperly. Huwag mo kong gamitin yan. Hindi tama yan. Better tone down your rhetorics. Walang Pilipino, Miss Sir. Mayor ako, na presidente ako, I would never allow anybody to kill an innocent Filipino. Pag ginawa mo yan, magtanong ka lahat ng pulis ng Pilipinas. Pagka pumasok ka ng kidnapping, pinatay mo, patayin talaga kita. Hindi kita bubuhay. Ngayon, ibig mong sabihin na hindi, what I'm trying to say is that we are not employees of government out there going about their duties, especially the police. Naawa naman ako dyan sa mga, just to go and shoot innocent people. Ano ito? Hunting safari sa Africa? Basta na lang pawarilin mo isang tao na walang rason? Even you, can you do it? Baka patay ka ng tao na barilin mo na walang rason na inosente? How can that be? Give me a common sense reason kung bakit ganon. That you presumptuously, tignan mo na tuloy, nagalit na. Siyempre, nagalit na yung langit. Dahil sa iba na. tanong mo na. Ano ba? Masakit Alam mo to ulo sa ko. totoo lang. Ito totoo lang ha. Marami akong pinatay na pulis sa Davao na kriminal.
magtanong kayo sa Davao, mag-go around. Ano yung ako mismo ang talagang humirit. Harap-harapan. Marami akong pinatay na pulis na gago na mag-kidnap, mag-rape, tapos magpatay. Sabi ko sa iyo, pag mahuli ko kayo, maabutan ko kayo, talagang papatayin ko kayo. Lahat yan, that goes for the law enforcer, the soldiers, lahat, civilians. Pagka ginawa mo yung, kaya sabi ko yung i-hold up mo na, akyatin mo sa bahay, tapos kunin mo yung pera, i-rape mo yung asawa, i-rape mo yung mga anak, ay anak ng totoo yan. Kaya, Yan yung sinasabi nila, totoo yan. Yun. Mr. Chair, Oo, totoo yan. ang bagit po ng dating Pangulo, hindi daw siya mag-uutos na magpapatay ng mga inosente. Pero kanina din po kasi ang na-mention, basta nasa list ng high value target, ang goal ay patayin. So, I'd like to ask muna, Mr. Chair, kasi para din po maging malinaw sa mga kababayan natin, I'd like to ask Attorney Conti from NUPL. Ako din naman po, Mr. Chair, ayoko dun sa mga drug lord. Gusto ko mapanagot. O, Mr. Chair, kung high value target ba, kapag wala pang proceeding ng korte, pero nasa listahan ng high value target, dun sa war on drugs ng dating administrasyon, ano po ba, inosente po ba ang status ng tao na yon? Yes, Mr. Chair. Everybody would be presumed innocent Oh. proven guilty. And if there is no conviction, then therefore everybody who died during the war on drugs without that conviction are innocent. And second, Mr. Chair, I'd like to point out that the Philippines has suspended the implementation of the death penalty. So actually, no one should die in the context of any legal proceeding actually. Kaya isang malaking kapabulaanan po na ang nasa drug list ay dapat mamatay. Oo. Totoo yan. And Kasi nga naman mga kababayan, paano kung yung tao na napalagay dun sa narcolis or dun sa drug list nitong si Duterte ay inosente pala, mga kababayan, at kaya lang inilagay doon kasi pinag-iinitan lang. Tapos ang masaklap yung tao na yon, itutumba na kinabukasan. Ibig sabihin mga kababayan, dun sa utos ni Duterte na drug war at dun sa mga taong kumuha ng utos na yon at naglagay ng mga inosenteng pangalan dun sa narcolis or sa drug list ni Duterte, na yung mga pangalan na inosente na napalagay doon ay naitumba, ibig sabihin mga kababayan, yun ay kaparte na ng utos ni Duterte na paslangin yung mga tao na naa-allege sa ipinagbabawal na gamot kahit walang due process. Mga kababayan, ano po, kasi napaslang yung tao na hindi naman alam kung yun ba talaga ay sangkot sa ipinagbabawal na bato or hindi. Uulitin ko mga kababayan na hindi natin ipinagtatanggol dito yung mga drug lord. In fact, hinahabol pa nga natin, lagi pa nga nating sinasabi dito na kung naging epektibo talaga yung war on drugs ni dating Pangulong Duterte, dapat si Michael Yang nasampulan. Dapat si Alan Lim nasampulan. Mga kababayan na hinihinala na drug boss at nagpapakalat ng bilyon-bilyon na ipinagbabawal na bato dito sa ating bansa. Ulitin ko, hindi natin ipinagtatanggol dito yung mga kriminal. Hindi natin ipinagtatanggol dito yung mga drug lord, mga kababayan. Ang ipinagtatanggol natin dito ay yung mga biktima ng madugong pakikipaglaban ni Duterte sa ipinagbabawal na bato. At yung mga inosente na napalagay lang yung pangalan dun sa narcolis at dun sa drug list na binawian ng buhay.